Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso, ang buong pangalan ng bayaning lalong kilala sa tawag na Dr. Jose Rizal. Ikapito siya sa 11 anak ng mag-asawang Francisco Mercado y Alejandra at Teodora Alonso Quintos Realonda. At si Saturnina ang pinakamatanda at si Soledad naman ang pinakabata sa magkakapatid. Kung tataluntunin ang pinagmulan niyang angkan, ang kanyang ama na si Francisco Mercado ay anak ng isang mangangalakal na inchik na nagngangalang Domingo Lamco at ang kanyang ina ay isa ring mestisang inchik na ang pangalan ay Ines de la Rosa. Sa makatuwid, ang ating bayani ay mula sa angkan ng pinaghalong inchik at Hapon o tinatawag na mestisong inchik at Hapon. Bunga ng puspusang pagsisikap, pagtsatsaga at pagbabanat ng buto ay napabilang sa mayayamang angkan ng Calamba ang pamilyang Rizal. Noong mga panahong iyon, ang mayayamang angkan ay tinatawag ng mga Kastila na Principalia. Katibayan ng kayamanan ng pamilyang Rizal ay ang kanilang bahay na yari sa bato, tabla at tisa. Mayroon din silang karuwahe na noong panahong iyon ay sagisag ng pagiging may kaya sa buhay. Ang mga ito ay makikita sa magpahanggang ngayon sa Calamba, Laguna. 4 na taon si Jose nang maranasan niya ang magdalamhati dahil sa pagkamatay ng kanyang kababatang kabatid na sumunod sa kanya, si Concha. Namatay si Concha sa isang karamdaman nang siya ay 3 taong gulang pa lamang. Ang unang guro ni Jose ay ang kanyang ina. Sa kanyang ina niya natutuhan ang alpabeto. Sa edad na 3 pa lamang ay marunong na siyang bumasa at sumulat. Sa pamamatnubay ng kanyang relihiyosang ina ay natutuhan na rin niya ang unang dasal na dapat matutuhan ng isang bata. Ang kanya ring ina ang unang humikayat sa kanya na magsulat ng mga tula. Ang kahalagahan ng mga aklat at ang pagbabasa ng mga aklat ay itinuro sa kanya ng kanyang tiyo Jose Alberto. Ang kanyang katalinuhan at pagiging makabayan ay nababakas na sa kanyang gulang na 8 taon. Sa gulang na ito ay naisulat na niya ang isang tulang may pamagat na Sa Aking Mga Kababat. Natapos niya sa edad na 24 ang 2 kurso sa Madrid, Medisina at Filosofiya. No Limitang Hire at El Publicistarismo na kung saan nagmulat sa mga Pilipino tungkol sa pang-aabusong ginawa ng mga Kastila sa bansang Pilipinas. Ang pagkakatapon sa kanya sa dapitan ang nagbukas ng daan para maisakatuparan ang kanyang mga ideyang pang-edukasyon. Itinayo niya rito ang isang paaralan na ang mga unang mag-aaral ay buhat sa mga prominenteng pamilya sa dapitan. Sa sulat niya sa kanyang kaibigan na si Dr. Ferdinand Blumentritt noong Marso 13, 1895, sinabi niya sa may 16 niyang mag-aaral na walang ibinayad na anumang matrikula. Sa halip na singilin niya ang mga ito, ay pinagtatrabaho niya sa kanyang halamanan at sa mga proyekto niya sa pamayan tulad ng construction. Apunten! Consumatum est! Fuego! Pero ano nga bang magiging kahihinatnan ni Rizal kung nabubuhay pa siya sa modernong panahon ngayon? May makikinig pa kaya sa kanyang mga adhikay? O magiging bayani pa kaya siya?
kaya ngayon si Rizal? Ano kayang ginagawa niya ngayon? Siguro, nagsa-Starbucks din kaya siya ngayon. Oo nga. Siguro. Siguro nakasakay na siya sa LRT. Nagte-temple run. Nagpa-party! Kita ba? Parang sumasayaw siya ng doggy. They be like Smooth, what? Can you teach me how to dug it? You know why? Cause all the girls love it. Hey, all I need is a beat that's super bumpin'. And for you to back it up and dump it. Get it? Meron rin siyang Facebook. Siguro Twitter. Go. May hit na video sa YouTube. They be like Smooth, what? Can you teach me how to dug it? Kung nabubuhay si Rizal ngayon, ano siya o sino siya po ngayon? Si Rizal, isa siyang guro. Bakit po? Kasi unang-una, papasokan niya yung linya ng pagtuturo kasi magaling yung kanya analytical side. Tapos magaling siya sa language. Siyempre ngayon needed ng mga guro na flexible sa turo language kasi marami ngayong mga foreigner ang nag-study sa Pilipinas. Isa siyang bag factor kaya makatulong sa linguistics. Thank you po. Kung nabubuhay si Rizal, sino siya, ano siya ngayon? Sa tingin niyo po? Siguro Sino siya? Presidente. Bakit? syempre matalino siya. Sa inyo po, ate. Tanong lang po. Sa tingin niyo po, kung nabubuhay si Rizal ngayon, ano kasi mo siya? Hindi namin siguro isa na siya makasama na siya sa pamahalaan. Pamahalaan. Bakit po? Kasi marami na siyang marami siyang nalimos na iambag sa natin, sa kultura na bansa natin. Sa inyo, ate. Hindi. Sige po, thank you po. Salamat po. Basta ang alam namin, kung wala si Rizal, wala tayong maituturing na bayani. Wala tayong makikita sa mukha niya sa piso. Dahil kay Rizal, natuto tayong ipaglaban ang ating karapatan, ang ating wika at ang ating lupang sinilangan. At dahil dito, tayong lahat ay isang Rizal sa makabagong panahon. Like a startling sign that fate had finally found me, and your voice was all I heard that I